Magandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw ay nag-troubleshoot po tayo ng ating electric fan. Kasi natumba ito, pagkatapos matumba hindi na gumana. Ayan ang sabi. So, tinesting natin ang capacitor. Ayan, tinanggal natin. Tinester muna natin. Ayan, ginamitan pa natin ng tester. Okay pa naman po. Tapos, tinester po natin ang daanan ng mga kuryente. May kuryente po. Pag sinaksak natin, so, mamonitor natin dito sa tester na may kuryente po na dumadaloy. Ngayon, bubuklatin po natin to. Titignan po natin kung okay pa yung fuse niya rito. Kasi may fuse pa yan sa loob eh. Titignan natin kung nakakonect pa siya o hindi. So, baklasin po muna natin to. Tanggalin natin tong 4 na tornilyo. Tapos, tornilyo rito. Tsaka ito. Ayan. Okay. Dahan-dahan. Tinanggal pa natin. Sunod po natin tanggalin ito. Nahila na po natin itong likod niya. Ikakat na lang po natin ito. Cable tie. Ito na po yung loob ng papel na naka-cable tie dito. Nakatali ng cable tie. Yan. Dandahalin po natin kasi maliliit po yung wire nito. Ito na po mga kapatid. Kinunting po natin ito kasi ito po yung lagayan ng fuse. Ito po. Yan. Nakadikit naman po. So, tetesterin lang natin kung may continuity. Kung wala, sira na po ito. Pinilan po natin ng bagong capacitor. Tapos, itinap po natin itong bagong thermal fuse mga kapatid. Then, saksak na lang natin. Umiikot na po. So, ang problema, yung thermal fuse mga kapatid. So, tanggalin na muna natin. Binalik po natin yung luma niyang capacitor mga kapatid. Ayan. Umaandar pa rin. So, ibig sabihin, walang problema yung capacitor. Itong thermal fuse lang po. Tinanggal na po natin yung lumang thermal fuse niya mga kapatid. Ito na po yung bago. So, check naman natin kung gagana pa rin po. Saksak na po natin sa kuryente mga kapatid. Ayan umiikot po yung motor ng ating electric fan. Bali ang naging sira po, itong thermal fuse lang. Nagpalit na po tayo ng bago. Nandito na po yung thermal fuse mga kapatid. Dito po sa loob ng shrinkable tube. Kung makikita nyo po ito. Yan po. Hindi na natin naipakita kasi po mahirap po mag-video habang ginagawa. Wala tayong tagahawak ng camera. Ang susunod po natin gagawin ay babaluto natin to ng electrical tape. Pagsasama-samahin po natin to para maganda pong tingnan. Yan na po siya. Nabalutan na natin ng electrical tape. Yan, iayos na lang po natin. Ito na po siya. Pinalik natin yung cover niya na papel. Pagkatapos, pinalitan po natin ng cable tie. Yung binaklas natin kanina. So, ayan na po. So, magandang tignan. At maayos din po natin na ibalik. Lalagyan na lang natin ng mga tornilyo niya. Ito palang shrinkable tube mga kapatid, iinitan nyo po ito ng apoy para mag-shrink siya. Kahit ano po, posporo, lighter, pwede po. Gaya po nito. Yan.
Ito na po, nakabalik na rin po natin yung takip niya. At least maayos po tignan. Tapos nalinisan na rin natin yung motor. Ang pinali. Yan. Okay na po. So, success yung ating ginawang kukumpuni o pagre-repair sa ating electric fan, mga kapatid. Ito palang electric fan natin na nasa 5 taon na po, mahigit. Sana mga kapatid, hindi po kayo naguluhan sa ating tutorial sa pagkukumpuni o pagre-repair ng electric fan. Kung naguguluhan po kayo at nahirapan kayong intindihin, ulit-ulitin nyo lang po yung video. Siguradong maiintindihan nyo rin po. Ito pong pinalitan natin na thermal fuse ay 2 amperes po, mga kapatid. Ang thermal fuse po, dalawang klase po ito eh. Isang ganito, yung puti na maliit na mahaba, at saka yung isang square na kulay itim naman po. Pero 2 amperes, parehas lang naman po yun. 2 amperahe. Paalala pala mga kapatid, kapag wala sa voltahe ang problema, wala sa capacitor ng motor, doon po tayo mag-check sa thermal fuse ng ating motor, ng electric fan. Yun lang po. Kung hindi umaandar ang ating electric fan. Ganun po ang pagto-troubleshoot mga kapatid. At sana nakatulong po itong video na to sa inyo. Gaya ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Paalam!